Hello! Kumusta mga Gunpla fans? Ako nga pala si Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio at nasa harapan natin ngayon ang Power Dolls from the video game Power Dolls 2. At hindi ako familiar sa video game na yan kasi hindi ko pa nalalaro yan, although meron itong OVA na napanood ko. At napakaganda naman ng story niya dahil isa siyang real robot genre. At ang mga piloto nitong Power Dolls na to ay mga babae. By the way, ang company na nag-issue ng model kit na ito ay Plum. So isa sa mga company sa Japan na nagpo-produce din ng mga model kits from most likely video game characters or mecha. Ganun yung mga model kit na binubuo nila, unlike sa Bandai na puro Gundam lang, tapos Kotobukiya, yung mga iba-ibang video game din. So depende sa franchise or sa makukuha nilang contract. Anyway, iba tayo napunta sa mga contract na yan. So nandito tayo para reviewin itong Power Dolls na to. So ang ganda ng robot na ito or mecha na ito kasi ano siya real robot design. So mukha nga lang fried chicken legs itong kanyang binti dito. As you can see, ang laki ng kanyang thigh. So very thick. So kung mahilig kayo sa thick, ito yung magandang bilhin yung model kit kasi ang ganda, ang laki, parang fried chicken thigh nga drumstick ng fried chicken. Then, ang kanyang ulo ay parang ganito. I-zoom natin konti. So, meron siyang visor. Yan. You can see the head design here. There's this visor, but this is not movable. Hindi yan nagagalaw. And there are some pipes there. But, unfortunately, I will not move this thing there because once detached, ang hirap ibalik. So, hindi ko na lang to gagalawin para sa inyo. And ang color scheme ng kit na ito ay medyo boring because kulay puti lang siya. Kulay puti or dirty white with some gray there inside. Parang inner frame. Although wala itong inner frame, para siyang snap build no grade to high grade quality kung i-compare natin sa Bandai. Tapos yan, meron siyang kulay blue. Ito lang yung part na blue niya. Ang kit na ito ay kahit na mukhang simple, ito'y mahal. To be honest, napakamahal na itong kit na to. So, nabili ko to from Hobbylink Japan around 3,000 pesos. Wala pa delivery fee doon. And meron siyang mga optional parts. Meron pwedeng ikabit dito sa shoulder na ito na angel wings. So another set yun ng kit na bibilhin mo sa market. Medyo may kamahalan din. And yung meron siyang pwedeng ikabit dito sa balikat na mga kanyon tsaka missile hatches, which is separate na naman. So it's up to you if you want to buy those angel wings and then the missile hatches set that's to be applied to the shoulders. Pero for me, I much prefer this simple design or the original design for this kit. Okay, let's go to the appearance. The appearance is very bland for me. There are no other colors for this kit. Although there's variation of this kit which is black and orange, but I much prefer the original design. If you are a panel liner enthusiast, this kit is applicable to you kasi marami kang pwedeng i-panel line dito. Gaya nito sa shoulders, sa back, dito sa may thigh niya, which is parang track wheels ng tangke, although this is somehow like a booster yata. Then mga flaps na ganito, and
this parts here sa binte. Ayan. So, yan. So, marami siyang panel line. Although, mukha siyang rounded, still there are some parts na may panel line areas. So, madali mo siyang i-trace ng panel line. Then, the color is really boring. Again, boring. White, blue, and gray parts. So, let's go to articulation ng kit na ito. This kit, although pwede itong iikot, ang kanyang ulo ay pwedeng iikot or igalaw. Kaso, meron tayong problem dito. Ito nga, yung mga wirings dito, once na nagalaw mo, matatanggal. So, hindi ko na lang iikutin para sa inyo. Okay. So, the hands here, or the arms here, nakakonect sa ball joint. So, this is a big ball joint. This is a big ball joint. So, it can move from side to side, up and down like that, the shoulders. And it can also rotate like this, 360 degrees. And just like that. So, sa waist, this is also a ball joint sa waist. So the waist can move from side to side like that. Okay. And also turn 360 degrees. You can turn it 360, but there's a big problem there because there's this hindrance on the butt armor. So you cannot perform the 360. Only 45 degrees. Okay. So the hands here or the arms, medyo ingat lang kayo dito kasi parang brittle yung ABS niya sa hands, yung sa arms, yung joint niya dito. So it can rotate like this, but when you do some elbow bend here, medyo may hirapan tayo kasi actually ang tight ng joint dito. So ang tight. So you can rotate this actually, but hindi ko na ma-rotate ang tight. So, I don't know if I did the mistake or this is the plastic issue or mistake. Hindi ko alam. Kaya, finix ko na lang siya na ganyan. Ganyang state. Hindi siya maikot Itong part na to na supposed to be naikot to pero matigas na. Pero nakaka-bend pa yan. Magbe-bend pa yan ng ganito. Yeah, so there's a hinge there, so it can bend from there. Okay nga sana kung may ikot to pa ganito, mabe-bend forward palalo yung sa elbow niya. Mabe-bend forward pa sana pag ganyan. Pero hindi na mahirap na But there's still joint there where you can move this forward like that. So, kahit pa paano, meron pa ring elbow joint. Actually, ang taas This is not an elbow joint. This is upper arm joint na. So, makaka-move pa siya ng ganun. Ayan di ba? So, marami siyang articulation, points of articulation. Pwedeng mag-rotate to, pwedeng mag-bend doon, up to there. Ayan, hanggang dyan lang yung kaya niya. And kung may ikot mo ito, pwede rin siyang mag-further joint. Or further elbow bend. Pero mahirap nang iikot in my case. Kaya ganyan na lang. But still there's this hinge there na makakapag-bend like that. So pwede siyang magbayang magiliw, di ba? Para siyang nakakapagbayang magiliw na ganyan. And the hands, hindi ito yung original handset. So I changed this from a Dallin Hands 1/100 scale handset. By the way, this kit is 1/48 scale, and later let's do some size comparison. So tapusin lang muna natin articulation. So the only thing that this kit has is this rifle here. So this is a machine gun, and then the thigh can rotate like this. Also there, can rotate like that. This is a ball joint. There's a ball joint there, and can medyo tight ang ball joint niya dito. So be careful when playing this.
but it can kick from there. So medyo tight ha, nakakatakot ikot eh. So ganyan lang. Up to here lang ang kaya niyang isipa. Kasi this kit cannot fly, by the way. Medyo ano lang siya. Ang motion niya lang is walking. In the anime, in the OVA anime, this kit can only walk. So hindi rin yata siya tumatakbo. They just walk like that. And dito sa knees, magkakaroon lang ng what they call this, limited bend din. So ang pangit talaga ng articulation niya banda dito sa binte. Malilimit dahil dito sa mga tubings na to. So pangit, for me pangit yung ano niya, articulation sa binte. Kasi limited yung kanyang pagbend. Even dito, yan o, matatanggal pa nga siya eh, natatanggal to eh. So ang hirap po, di ba? Ganyan. So limited ang kanyang bend dito. Yan. So if you want to buy this, at least kung turn off sa inyo yung ganitong joint sa knees, for me, don't buy. Pangit eh. And dito din sa foot part, and ball joint yung joint niya doon, tapos meron siyang hinge dito. It can move from side to side like that. Okay? Ganyan lang siya. Tapos yung flap dito talagang maluwag yan. Yung foot armor maluwag yan. So boring siya for me, especially yung dito sa knees niya tsaka sa legs. Medyo tight ang joints. Be careful when playing this kasi ano siya, matigas, to be honest. And ayun nga, ito na-block na siya. Dapat to nakaganon eh. Ayan. Okay. So playability for this kit, for me, this is kung i-rate natin from 1 to 10, playability is around 3 to 4. Kasi nga yung legs niya dito, hindi mo talaga siya mapupost. So puro lang siya ground post. And wala nga itong ano eh, wala tong action-based stand. So ground post lang siya. Para siyang ground suit tuloy. Magiging ground suit siya. Yeah. So okay, let's have some size comparison. By the way, this kit is a 1/48 scale. This is my ruler. So the kit is about 18 centimeters from dito sa flap na to, dito sa head part na to. So head height is 18 centimeters. So if we are to compare this with the Master Grade Gundam, meron tayo ditong yung average size na Master Grade Gundam. So they're about the same height. Medyo mukha lang siya matangkad kasi nga medyo angat yung ulo niya. Although this Gundam, kung i-head height natin yung ano niya, yung level niya, so matangkad siya konti sa Gundam age. So Gundam age is, sinasabi is 18 centimeters, but in this case, it would fall around 17.5. So mas matangkad konti itong ano. Matangkad konti itong power doll. Then if we are about to compare this with another old school Master Grade Gundam, ang average size, we have here the GPO-1 full burner. So medyo about the same size sila. So this is about 18 centimeters also until this camera lens here. So 18 centimeters. Then let's compare it with Kotobukiya 172 scale. So we have here Kotobukiya kit here. Teka, laglag lang yung baril niya. So paano ba to? Okay, so we have here the ambient from Armored Core. So this is a 172 scale kit. So mas matangkad siya.
Mas matangkad siya tingnan sa 172 scale kit. And again, another 172 scale kit here. We have the Macross Valkyrie here. So they're almost the same height. So medyo ka-height niya yung mga 172 scale kits. So punta tayo sa Moderoid. Let's go with the Moderoid kits here. Ito yung medyo level niya, 148 scale din na kit. This is the Edelstein Zwei. So ayan, mas matangkad siya sa Edelstein Zwei in terms of head height. So sa head height niya, matangkad to. Ang Edelstein, mahaba lang yung fin niya, pero by head height, shorter siya. And let's compare it with no grade or non-scale kit from Moderoid. Meron tayo dito yung Hyper Grand Sword. So mas matangkad siya sa Hyper Grand Sword. Okay. So the kit, to be honest, pros of this kit is this is a real robot design. So if you are a fan of real robot genre, maganda siya. Pwede siyang pang grunt suit din. Customizable ang kit na ito. Pwede mong bilhin yung other part set niya, which is yung angel wings at saka yung mga pwedeng ikabit na missile hatches dito sa balikat. So maganda siya in terms of display. But playability, medyo ingat-ingat kasi mahigpit yung mga joints niya dito sa thigh part. Tapos dito sa elbow niya, medyo delikado yung ABS niya dyan kasi pag naghigpit yan, hindi mo na maiikot masyado tong part na to. Although merong hinge dito sa may elbow niya, dito sa original elbow niya, magkakaroon ng further articulation dyan sa kanyang movement. Mas maganda lang tingnan yung sa upper body niya in terms of articulation kasi maraming poses ang pwedeng gawin, but the legs, lugi ka kasi maraming hindrances, especially dito sa knee part. Hindi siya makakapag crouching pose dahil merong mga wire dito na magpipigil ng further movement. And cons ng kit na ito, cons is ang boring ng kulay niya. Kulay white lang siya at gray, but marami siyang pwedeng panel line portions kung ikaw ay panel line enthusiast at gusto mong pinto-pinturahan tong kit na to. Bagay na bagay sa ito kasi nga ano siya, makukulayan mo. And also, kung gusto mong pintahan siya, madali lang siyang pipintahan kasi ang dami ng flat surfaces kung pipaint mo. And price, hindi siya mura, mahal siya, at saka rare to find na itong Plum model kit na ito. Anyway, good luck in finding this sa market. I bought this in Hobby-Link Japan. So kung meron pa sa Hobby-Link Japan, why not try to buy this kit at mag-enjoy ka. So again, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio saying happy building, and thank you for watching this review of Plum Power Dolls 2, and see you next time sa aking mga review. Goodbye, God bless, take care. Auf Wiedersehen, masalama. Paalam sa inyong lahat.